So, hello po ulit. This is the part of my topic from Group 3 po ng report namin sa Chapter 3. So, my next topic is the selected indigenous science and technologies in the Philippines. Filipinos have attempted to invent instruments that will aid them in their daily lives, particularly in the past. The foundation of indigenous science is indigenous knowledge, which is a system knowledge. So, pag sinabi po nating indigenous science and indigenous technologies, ano nga po ba ito? Indigenous science is a product of indigenous knowledge perfected by people through life experience. Indigenous technologies naman po are products that have emerged as a result of research into indigenous. So, pag sinabi po natin indigenous science and indigenous technologies, it refers to the practical, cultural, and environmental knowledge ng ating mga ninuno noon or mga indigenous people ng Pilipinas. It is the body of knowledge na kung saan ay makikita ang practices and skills na na-develop ng ating mga ninuno sa kung paano sila umunawa at mamuhay sa environment. At ang mga ito ay naipasa sa generation to generation at hanggang ngayon is nagagamit na natin sa pamamagitan po ng oral traditions, kwento at mga cultural practices. Ito po ay naipasa sa ating generation ngayon. Here are some of the early indigenous science and technology, including some instances from our country. So sa mga next na slides po is matatakil natin ang mga gawa or mga instances po na nangyari noon na nakakaambag po sa ating science and technology ngayon. Number 1 is the indigenous science, the weather observations. Animal behavior was included in the ancient people's understanding of weather and season. So, dati po is wala pa tayong mga high technologies para malaman kung may darating bang bagyo, kung malapit na ba ang tag-araw, or kung aanihin na ba yung mga ano natin, or kailan magpapatanim ng mga halaman, ganun. Nakadepende lang po ang ating mga ninunod dati sa galaw ng mga hayop. For example po, sa aking na-search, sabi daw po dun is, kapag ang baka daw po is humiga sa lupa, ibig sabihin uulan or lumuhod, ganun. Kapag naman daw po ang squirrel is umakyat sa pinakataas ng puno, ibig sabihin is malapit na mag-winter. So, ito pong mga practices na to ng ating mga ninuno is sa tingin ko is nagagamit pa rin hanggang ngayon. Like for example po, yung kapag may dumaan daw po na uwak sa ating mga bubong, ganun, ibig sabihin may mamamatay. O kaya naman po kapag may nakita daw tayong itim na pusa, ibig sabihin malas yun, wag lang tumuloy kasi may mangyayaring masama, ganun. Pero ang mga practices po na to is walang mga scientific basis. Itong mga practices po na to is, or mga paniniwala po na to is coincidental lamang, coincidental. Our next slide is indigenous science, herbal medicine and traditional health practices. Before the arrival of the Spaniards in the Philippines, medicinal plants were widely used to treat illness, and there were various books that listed these plants. Traditional practices are hilot, tawas, and tuli. So, bago pa man po ang colonial period or ang pagdating ng mga Spaniard sa ating bansa, is talagang mga katutubo pa tayo na mga tao, mga ninuno natin, na kung saan is ang mga ginagamit lang nila dati is mga halaman sa paggagamot, at mga health practices po nila is hilot lamang tsaka tuli.
So, dito po sa picture dito is mga halamang gamot. Yan po ang mga ginagamit ng ating mga ninuno dati. Halimbawa na lamang po yung hanggang ngayon nagagamit natin. Yung oregano, kapag nilaga daw po yun is pangpagaling ng ubo or sakit ng mga bata. Tapos po yung dahon ng Madre de Cacao, ganun, pangpatuyo ng sugat or pang disinfect. Dito sa next picture naman po is ito po yung traditional na pagtutuli dati. Wala pa pong injection nun, puro pukpok lang. Yan, ang pagtutuli, circumcision. Dito naman po sa pangatlong picture, ito po yung hilot na tinatawag nila. Dati-dati po kapag nabalian ka or nasaktan ka sa muscle mo, idadala ka lang nila sa albularyo or sa manghihilot. Kung ibabalik nila yung buto mo, mano-mano, ganun. Tas dito po sa pang-apat na picture, ito po itatawag na pagtatawas. Hindi po ako aware dito pero sa tingin ko po ito po yung ginagawa ng mga ng mga manghuhula or albularyo. Na kung saan po isa pamamagitan po ng pagpatak-patak ng kandila sa tubig is mauulaan nila kung anong nangyari sa isang tao. Ganyan lang po mga practices dati. Next. Indigenous signs, the food preservations. These are drying, smoking, cooling, freezing, fermenting, salting, pickling, and canning are all age-old food preservation procedures. So, karamihan po pala ng mga binibenta sa palengke or mga kinakain natin is nanggaling pa sa ating mga ninuno dati. Katulad nito, daing. Practice nila dati is binibilad lang tapos lalagyan ng asin para mas tumagal yung isda at hindi mabubulok. At hanggang ngayon po is nagagamit pa natin yan. Nakakabili pa tayo ng mga ganyang mga products ngayon. Ito naman po yung smoking. Hanggang ngayon po meron pa tayo mga tinapa na nabibili sa palengke. Ito nyo, hanggang ngayon nagagamit natin yung mga nila. Ito pong mga food preservation na na canning. Yan. Ang halimbawa po nito na alam ko ngayon is ang atsara, parang ganon. Nakagarapon siya na na maasim. Ganon, para mas tumagal or ma-preserve ng mas matagal yung pagkain. Dito naman po is the freezing. Kung saan is pinapalamig po yung pagkain para mas tumagal din yung preservation. Next. Indigenous signs, the classification of soils. Early Filipino farmers soil classification criteria were based on their experiences and their ability to observe the resource pictures. So, katulad nga po ng sinabi ko kanina, dati is wala pa tayong mga high technologies or matataas na mga makinarya para mag-test ng mga lupa-lupa. So, dati po is nakadepende lang po sila sa mga practices or experience po ng nila sa kung paano sila pumili ng ng lupa. So, ganun lamang po sila pumili ng best usage and management strategies po na gagawin nila sa kanilang mga lupain dati. Sa pagtatanim ganyan, sa pagtatayo ng bahay, ganun. Next is So, natapos na po tayo dun sa mga sa mga indigenous signs. Ngayon po is dito na tayo sa indigenous technologies. So, the first one is the yoyo. Alam ko, nakakarami po sa atin is alam ang yoyo kasi naabutan pa po natin yan. During the Spaniards era, this toy played an important functions. It wasn't merely a toy made up of an axle, two discs, and string wrap around the axle. It had previously been employed by our courageous troops to combat intruders and Spaniards. So, nung panahon po ng colonialism, panahon ng Spaniards, ang yoyo po is hindi pa laruan siya dati. Hindi siya laruan.
ginagamit po siya to combat sa labanan. Ibig sabihin po, hindi pala to laruan, ginagamit pala siya dati na ano na tawag dito na panglaban din katulad ng mga espada, baril, ganon. Next is indigenous technology, the medical incubator. Dr. Fe del Mundo utilized 2 laundry baskets, one inside the other, with hot water running between them to provide warmth to the newborn babies. So, naitakil naman na po ito kanina ni Lovelyn. Pero, ito pong basket na to is made up of bamboo. And ginagamit po siya ng mga premature babies. Ito po ay kinrate lamang ni Dr. Fe del Mundo. Next is indigenous technology rin po ito, the erythromycin. Gamot po. It is an antibiotic that's used to treat a wide range of bacterial diseases, including skin infections and infections of the upper tract. Kinreate po siya ni Dr. Abelardo Aguilar ng taong 1949. So, base po sa kanyang true to life story, accidentally lang po niyang nagawa yan, ang gamot na yan, ang erythromycin. Sa mga tanim lang po niya sa likod ng bahay niya yan nagawa. Nung nabubuhay pa lamang po siya is hindi pa po to masyadong kilala. Tsaka lang po ito nakilala mga 1970s na ganon, 1960s. Next is indigenous technology, the fish sauce. Roberta David Javer, also known as Tentai, invented the patis fish sauce. So, siya po si Roberta David Javier. Hanggang ngayon po is nakakatikim pa tayo or nakakabili ng mga patis. Siya po pala ang may gawa niyan. So, katulad po ni kanina ng inventor ng erythromycin, siya naman po si Roberta is accidentally rin po niyang nagawa ang patis, kung saan is sa story niya nung natulog daw siya nung gabi is iniwan niya yung isda na nakalagay sa isang garapon tapos merong tubig at asin. So pagkagising daw nila, yon na ferment na yung isda, masarap na yung sauce niya. Yun, mula noon naging sikat na ang patis. Next is indigenous technology, the banana ketchup. A very popular condiment in the Philippines, and it's used in practically every cuisine. Ang inventor po nito is si Maria Orosa Y. Ilagan noong taong 1893 to 1945. A food technologist came up with the idea. So si Maria po, marami na po siyang na-invent na mga condiment sa ating bansa, mga pagkain po, katulad po ng calamansi nip and soya lac or the soybeans. Next is indigenous technology, the anti-cancer cream and mole remover. So nasa discussion din po ito ng Lovelyn kanina, kaya hindi na natin papalawakin pa. Ito po is kinrate ni Rolando de la Cruz, a Filipino inventor who earned the Gold Award at the prestigious International Inventors Forum noong 2025. He invented an anti-cancer cream called DEBCC. So siya po yan. Tapos ito po yung kanyang nagawang gamot. So yung gamot po yung cream po na nagawa niya is panggamot sa mga skin cancers po. At yung cream po na to is gawa sa mga kasoy nuts. Alam niyo po ba balubad? Yun, dun po niya ginawa yun. Ay, dun po niya na-create ang
cream na to sa ano lang po nila, sa kanilang bakuran po. Sa mga pananim lang nila sa area nila. Next po is the indigenous technology, the 16-bit microchip. So, natakal din po ito ni Lovelyn kanina. Hindi na rin natin papalawakin pa. A Filipino invented the first 16-bit microchip. Diosdado Banatao created the first single-chip graphical user interface accelerator which significantly improved computer performance. So, internationally known na po itong invention niya. Isa po sa dahilan kung bakit nag-develop or naging high-tech yung mga yung mga laptops natin ngayon, mga computers, ganun. So, dahil po sa microchip na ito is nakakakita po tayo ng mga pictures sa ating mga laptop ngayon. Ang mga sinaunang laptop po kasi dati or mga computers is wala pang mga pictures na nakikita sa kanilang screens. So, thank you po. Dito po nagtatapos ang aking topic. Thank you po.